Pagdating sa Panginoon, nandun na yung excitement, nandun na po yung galak, nandun po yung siya lagi ang maging pangunahin natin. Seek ye first the kingdom. Kaya pa, yung lungkot din, hindi rin mawawala sa buhay ko, sa puso ko, dahil nag-focus tayo dito sa gawain ng Diyos. But some of us, wala talagang heart na maging tagasunod talaga o disipulo ni Kristo. Hindi po ba nakakalungkot? Bilang tagapamuno, nangangaral, tagapagturo, mahina daw Kuya Luis. So, sabi nga ni Kuya, kasi sabi ko alas 9, bilang nang, 1, 2, 3. Wala ka pang, kumbaga salamat po sa buhay ni Nanay Rosita. Sabay pa siyang sumasayaw sa mga nag-worship. So, yun po yung po dapat tayo Walang awareness pagpatungkol sa Diyos. Pero pag outing, pag hindi natuloy ang outing, nagagalit pa tayo Pero pag tungkol sa Diyos, wala tayong yung bagasano na kailangan maaga po ako. Kailangan nandoon na po ako. Alam niyo po ba yon? Bilang nanay, ano kayang pakiramdam ng isang nanay, ang mga anak ay puro rebellious, stubborn. Yun po yung ibig sabihin, may pamilya kayo, may naging nanay din kayo, at sa loob ng tahanan nyo, pag hindi ka sinunod ng anak, anong pakiramdam? Ano pong damdamin ng isang ina? Yun po yung ibig sabihin. Naunahan lang ako ni Kuya Pero, di kami nag-usap niya na patungkol sa ganitong, yung paabot, pagkukorek. Pero pag sa eskwelahan, sa trabaho, ayaw natin malate kasi bibigyan tayo ng pula ng ating teacher. Sa trabaho, may bawas ang ating sweldo. O wala na tayong papasukan pag late po tayo. Pag sa Panginoon, we take it for granted. Amen po ba? Sabi nga, huwag magalit kung may nagkukorek, pero kung ayaw magpakorek, bahala ka sa buhay mo. Amen yun po ba? Kaya lang, minsan hindi mawala yung lungkot Kasi pasurang dami ko pang ginagawa, may asikaso ko pa. Sabado pa lang kami ni Sir, na mamalingke kami, naghihiwa, nagsangkot siya, nagluluto, alas 10, alas 11 na kami natutulog to prepare the food for her. Gising ako kanina 3 o'clock. Umpisa na naman ako magluto dahil dadaling ko sa aking mga kapatiran na mga minamahal. So it means 3 o'clock I started doing my Sunday commitment to the Lord, covenant to the Lord for the church. Pagkatapos pagluto, umupo sandali, pahinga, worship the Lord, praying na ang mga anak ng Diyos makadalo, makarating, magkaroon ng puso patungkol sa Diyos. So, ano pong kaibahan natin? At my age, pagdating sa Panginoon, hindi niyo ako mapipigilan because binibigay ko sa Kanyang buong puso, isip ko, kaluluwa ko. Alam niyo po ba yun? Naway ganun din ang ma-impart mo sa ating mga buhay. Huwag tayo na, hayaan mo na sila, mamaya na ako pupunta, malapit lang naman. But then, kung maaga ka, you can intercede. You can pray. In behalf of many na maraming troubles, maraming distraction, maraming problema sa kanilang pamilya, nandiyan ka na nakaupo, mamagitan, manalangin, para po ang gawain ng Diyos going smooth, para po wala na pong ganitong correction. Naintindihan niyo po ba? Mahirap yung ngiti-ngiti ka lang, okay lang sa iyo Pero hindi pwede. Hindi pwede na hindi mo i-correct ang church. Sabi nga sa Revelation 22, darating siya anytime, in a moment, like twinkling of an eye na nobody knows. Tapos hindi tayo aware pagpatungkol sa Diyos. Wala tayong kalaman pagpatungkol sa nais ng Diyos. Na mga anak ng Diyos dapat po ay nakatuon ang puso-isip sa mga panlangit na bagay. Have you noticed this time? Marami na po nangyayaring kagulumihan, kaguluhan, sitwasyon, even our government itself. Pakinggan mo lang mga balita, pakinggan mo lang, panunuorin mo lang, wala na pong kaayusan at katahimikan. All those rebellious, resentment, anger,
bitterness, gusto na magiganti, gusto na mag-akusa, gusto na gawin ang bawat isa na hindi tama at gawin pong bushabos ang mga bansang nais pamunuan ng kadiliman. Are you aware of that, church? You need to pray. Sabi nga, Jeremiah 33:3, call upon my name and I will answer thee. Yun pong nais ng Diyos, na mamagitan ka para sa bansa mo. Bansang Pilipinas ngayon, magulo. Mayroon na ngayon naggrupo-grupo para makyat na naman ng Malacanang. Ano po mangyari next? Natutuwa ba tayo ganang sitwasyon? Of course not. Nakakalungkot dahil isang lahi hindi nagkakasundo. How about us Christian here? Nagkakasundo ba tayo? Mayroon pa ba division until this time? Mayroon pa faction? Pag ganyan pong ating mindset, wala po tayo focus sa isang Diyos na nagbigay buhay, maiwanan ka. Ako na nagsasabi. You will left behind when time comes, when the Lord our God come, na wala ka pa rin pag-unawa sa pag-ibig sa ating kapwa. We are here because we want to serve God as one spirit and one accord, loving the Lord our God. Hindi po na kami lang, tayo lang, hindi po. We are not wasting our time para sa sarili lamang. We are here because God wants His people to be saved. God wants His children to be one. The unity of the body of Christ. Bata ka, matanda ka, kung unawaan ang salita ng Diyos, ang pagkakaisa ay mahalaga. Hindi pwedeng kampi-kampi, kami lang, tayo lang, no. Hindi ko tinuturo yan dito. Dahil naranasan ko sa ibang church yan, sa ibang sulok ng mundo. Kami lang, circle of friend. Wala na yung iba, hindi ka sila kasali. Why? Iba bang dugo na tumalaytay sa iyong puso't buhay? One blood of Jesus, reconnect everyone. Kaya hindi pwede po yung gusto natin. Ang gusto ng Diyos ang masusunod. Who among you here pray for your nation? Nananalangin ba tayo sa ating bansa? Nanalangin ba tayo sa mga pamunuan ng ating bansa? Sa Senado, sa Kongreso, sa akbong sandataan? Apektado po tayo lahat. Hindi pwede natutulog lang tayo na walang ginagawa. What more for the body of Christ? What more for the church? Kaya hindi nyo ako pwedeng sabihin ng pastora kasi busy, pastora kasi kami lang. No. May bahagi ka sa nais ng Diyos, kaya ka narito. May bahagi ka sa kalooban ng Diyos. Plan and purpose of God to be one, to serve the Lord our God with purity of the heart. Of course, there are always storms of life. May troubles, may situation. But then we can overcome. Sabi nga kanina sa Isaiah, those who wait upon the Lord. Naintindihan niyo po sinabi kanina? Nag-aantay na tayo sa Diyos. Wala na tayong ibang inaantay ngayon. Ano naantay mo? Yumaman ka pa? Wala na. Kahit isa iyo pang bilyon-bilyong pera ngayon, wala ka pa rin mararating kung wala kang Diyos sa iyong buhay. Kaya yun po yung sinasabi ko na, why preaching? Why teaching? For what? For the glory of God, for the will of God happen into our lives. Amen po ba? Narinig ko nga ang testimony. Yesterday sa kanilang Bible study, sa Block 15, sabi po nung na-stroke na asawa ng Cheche, kung saan daw, ngayon niya lang naalala na may Diyos. Kung nandoon sa kalagayan na mahirap na ang kanyang kalagayan. Gustong-gusto niya na nga daw dumalo eh. Kaya lang hirap pa siya. Tama po ba? Hirap pa siyang humakbang. Hirap pa siyang, kumbaga, can I ask Brother AJ to testify how that person
Para marinig nila. Sige po, halika. Para alam nyo na mayroon po na-reach out. Yung kanta nyo kanina, reach out. May mga kaluluwa. Amen po ba? Para ma-encourage tayo na mayroon palang may walang nakakilala sa Diyos. Ngayon may nakakilala na. Hello po. Ayun, praise the Lord po. Kahapon po may gawain po kami doon kala Sister Cheche. Then yung asawa niya nga po is ano ba yun? Stroke po. Yung kalahati po ng katawan niya is hindi maagalaw. Pero praise the Lord po kasi 2 beses pa lang po yata namin siya napuntahan. Pangalawa po kahapon. Pero siya na po mismo sa sarili niya na nagtitestify or nagsasabi na sabi niya, napakalaki po ng pagkukulang ko sa Diyos. Sabi, nung time ko po na malakas pa ako, sabi niya po, nung time na malakas pa ako, sabi, wala akong tigil sa pagtatrabaho. Sabi, kahit day off, pinapasukan ko para lang mayroon yung pamilya ko. Pero sabi niya, ngayon po nalaman ko na mali po pala yung ginawa ko. Sabi, napakalaki po pala nung pagkukulang ko, pagkakasala ko sa Diyos. Yun po yung lumalabas sa bibig niya na meron siyang pagsisisi, meron siyang realization na sabi niya, kailangan ko pala yung Panginoon sa buhay ko. Amen? Kaya yun po, kahapon po andun ho yung mangyak-ngyak po siya na, sabi niya nga po nagagalit ako sa asawa ko. Sinasabihan ko siya na gumising na maaga kasi po gusto niya daw pong umattend ng church. And yun po yung nakakatuwa kasi 'di ba sa pangalawang beses pa lamang na namin siyang nakasama. Sabi, although dahil nagkasakit siya, 'di ba? Kaya niya na realize yung mga bagay-bagay pero grace pa rin po ni Lord yun Na sabi, binibigyan po siya ng pagkakataon. And hoping and praying po na patuloy po na yun nga gumaling na po siya ng tuluyan and si Lord naman din po yung nakakaalam kung makakasama po ba natin siya dito and pag-pray po natin siya. Yun po. Salamat po. Amen. So maganda sa inyong galing kasi nandoon kayo. May ano lang sa akin na ganun po nangyayari kasi nag-update din po ako sa bawat bahay na pinupuntahan. Yun po isang bagay na malaki po yung reach out. Amen po ba? To encourage them, to let them know that there is God. Amen po ba? Kaya ano bang part nyo sa gawain sa lugar na ito? Sa ministeryong ito, the dwelling place. Ano ba part mo? Kung sa laro, ano ka? Naintindihan po ba natin? Kailangan po natin maging aware na may mga tao pang dapat abutin. Dahil po, sabi nga, ang reward, hindi po galing sa amin, ang reward is coming from the Lord. Siya lang po ang dakilang manggagamot, siya lang po ang dakilang Diyos na makapagligtas sa atin, siya lang po ang Diyos na makatugon sa ating mga suliranin. Yun na naman turo Kaya minsan, hindi natin binigyan palaga yung mga turo dito sa mga nagtuturo. Ang pinalaga natin yung ating damdamin, yung feelings and emotion. Kung ano lang gusto natin, yun lang po nagpapasaya sa atin. Pero mga bagay na ordinaryong temporal lamang ating pinalagahan. I'm saying this because I want to encourage you, palagahan nyo mga bagay na eternal. Yung bagay panlangit, mga bagay na magbibigay kaligtasan sa buhay mo. Kasi para hindi masayang yung pagpagal natin linggo-linggo. Hindi naman naglalaro Naglalaro ba tayo? No. Nagbibiro ba tayo? No. Kaya minsan, nakita nyo, maliit lang na bagay yung ginagawa ng worship team. Sabado, nandito na sila. With their own. Sila po yung voluntary na nagpa-practice. Pagdating ng Sunday, maaga rin sila. So, ano po ang part natin dito sa church? Taga-upo lang? Taga-butas ng upuan? Butas na nga yung upuan Tingnan nyo nga kung butas upuan nyo. Palitan natin yan ng hindi na butas. Amen po ba? Mga siguro December, baka papalitan na yan ng... Amen po ba?
Ha? Palitan daw ni ng mga youth na nagtatrabaho. Amen. Kasi sila yung nagrereklamo dyan eh, oh. So, wala daw, oh. Kaya, yun. So, pinapangiti ko lang kayo kasi parang maaga pa kanina, parang na si Pastora eh. Hindi ko maunawa ng aking pakiramdam. But I praise God dahil nandito kayo. Amen? I praise God dahil kahit mayroon kayo sitwasyon sa bahay nyo, na-overcome nyo, nakarating kayo. Dahil hindi biro po yung paglapit sa Diyos, may obstacle lagi. Amen po ba? Nagbibihis ka na eh. Mayroon pa marami pong hadlang. Pero dapat ma-overcome. Dahil yung flesh natin, madali po itong masaktan. Damdamin, feelings, and emotion. Amen po ba? Kaya marami sa atin po na hindi pa natapos yung preaching. Sabi nga nung lasande, ako hindi tapat. Tama po ba? Sino na? Ha? Hindi ka naging tapat. Totoo, dahil hindi pa natapos yung gawain, hindi mo napakinggan yung buong turo. Nangyari ng mga bagay, hindi dapat mangyari. Amen po ba? So, tandaan ko na naman mamaya, baka mamaya dyan, hindi pa tapos ang gawain, may lalabas na naman dahil walang naunawaan sa katuruan. So, kailangan pa ba magturo? Kailangan pa ba ulit-ulitin? Sino ba ang maliligtas dito? Wala. Kawawa naman tayo lahat dito. Bakit pa tayo maggawain kung wala maliligtas? Wala may nagtaas ng kamay eh. Kasi sabi nga, hindi pa ikaw tapat. Hindi pa ako tapat. Pero gagawin ko araw-araw, maging tapat ako sa Panginoon. Mayroong kamithiin, may desire. Pero kung wala ka ng desire, bahala ka na sa buhay mo, wala na kaming pananagutan. Desire to serve the Lord your God with all your heart. It means wholeheartedly. Buong puso. Why only Caleb and Joshua enter into the promised land? Even Moses, hindi po, kasi nagreklamo pa si Moses. Dami niyang ginawa sa libu-libong Israelites. Pero dumating na rin sa punto, si Moses po ay nairita. Ayokong mairita. Baka si Caleb lang kasi si Joshua ang makapasok. Ayaw natin maiwanan. Amin po ba? Dahil during the time of Moses, the creator of heaven and earth, which is the Father God, siya po yung nag-dominate. Siya po yung in control of the creation. You are blessed because of Jesus Christ, the Son of God. Because of Jesus, today, mayroon po tayo pang habag mula sa Diyos. Ngunit ang kahabagan na yan, mayroong hangganan. Hanggang kailan ka magmatigas? Wala kang ipagmamalaki. Sabi nga ng turo, yung bunga na yan, makikita sa buhay. I-practice mo yan yung bunga ng Espiritu ng Diyos dahil yun ang pasaporte o visa mo going to heaven. Kaya we are wasting time kung wala tayong pagsunod. We are wasting our time kung wala tayong naunawaan. The problem is, hindi ka aware na ang Diyos po ay mabuting Diyos, mapagmahal na Diyos, maunawaing Diyos, mahabaging Diyos, na matagal ka ng kinahabagan ng Diyos. So yun po yung ibig ko sabihin. Huwag na tayong magmatigas. Kasi ang palo po ng Diyos mabigat. Kagaya nga na pinatutuo, dati wala siyang pake, mahalaga sa kanyang kumita. Mahalaga sa kanya ay trabaho. Mahalaga sa kanya yung gusto niya lang. Ngayon niya na na-realize na malaki na palang pagkukulang niya sa Diyos. Now, brothers and sisters, ang habag ng Diyos sa buhay mo ay napakahaba. Napakalaki. All you need to do, palitan natin ito ng pag-ibig at pagmamahal sa Kanya ng lubos. Naintindihan po ba natin?
Sabi nga ng Genesis chapter 1, hallelujah, ang Diyos po ay eternal. Pag sinabi eternal, ano ibig sabihin sa Tagalog? Ha? Walang katapusan. Ang Diyos po ay sisimula pa. In the beginning, nandiyan na po ang Diyos. Sa simula pa lang. So gaano kaya kahaba ang pisi ng Diyos para sa iyo, para sa atin lahat? Sige po, buksan natin po ang Deuteronomy chapter 33, verse 27. Sa mula't mula pa'y ang Diyos na ang inyong tanggulan, walang hanggang niyang bisig ang iyong kanlungan. Mga kaaway ninyo'y kanyang ipagtabuyan at inutusan kayong sila lipuling lubusan. So sa simula pa, have you noticed, church? In the beginning, nandiyan na po ang Diyos na nagtanggol sa iyo o nagbigay sa iyo ng comfort. Ikaw, kailan ka talagang nagmimiti na makasunod ka sa Diyos? When? Kung sa simula pa lamang, in the beginning, ang Diyos po ay nandiyan na. Ngayon, ikaw, kailan ka nagmimiti na makasunod sa Diyos? Dahil kung sa simula pa, siya lang ang kanlungan ng sino man, mga kaaway ninyong kanyang ipagtabuyan at inutusan kayo sila lipuling lubusan. So, ayaw ng Diyos yung mga kaaway na hindi sumusunod. God is eternal God sa mga tao. Nakaunawa na mahalaga ang Diyos sa kanyang buhay. Why? Because if you have God into your life, into your whole being, you have peace. May kapayapaan ka. You have joy. Joy to serve God. Free! I'm free to be a servant of the Lord. Narinig yung awit kanina? Free to dance, free to serve, free to what? So malaya tayo makasunod sa Diyos. Maliban na kung may pag-ibig at pagmamahal ka sa Diyos, nandoon na po yung galak. Pero kung napipilitan ka lamang, nakakalungkot dahil walang pag-ibig dyan. Amen po ba? So, yung narinig nating maliit na testimony, pero malaki na dun sa taong nakabalik sa Diyos. Nakaunawa ng kalagahan ng Diyos sa kanyang buhay. At salamat sa mga kapatiran, nagkakaisa, dalawin puntahan, iniwanan ng trabaho, iniwanan ng sarili, para puntahan ang tao na nangangailangan ng tulong. Because your presence can give them encouragement to let them know that there is God, the healer thee. Through your life. Nakita niyo, masaya kayo, masigla kayo, dinalaw niyo siya. Nagkaroon siya ngayon lakas muli. Na-encourage siya ngayon magtiwala na may Diyos, na makapangyarihan Diyos. Nag-aabot sa kanya through your life. Ikaw, ano nang ginawa mo para matuwa ang Diyos sa mga gawa mo? Ano? Yun lang po mga kapatid. Huwag natin baliwalain ang Diyos. Nag-exist po siya, buhay po siya. In Isaiah chapter 43, verse 10, nag-exist ba ang Diyos? Of course, always. Amen? Nag-exist po ang Diyos always. Sige po. Mga mamamayan ng Israel, ito po paalala. Kayo ang aking mga saksi. Pinili ko kayong maging mga lingkod ko para makilala ninyo ako at magtiwala kayo sa akin. So, it pertains to those Israelites people. Now, in our generation, ito po yung mensahe. Nakilala na natin si Jesus, the Son of the Living God. Ito pong paalala lagi. Mamayang mga Israel, kayo sa aking mga saksi, pinili ko kayong maging mga lingkod ko para makilala ninyo ako at magtiwala kayo sa akin. At para manawa ninyo, ako lamang ang Diyos.
Walang ibang Diyos na nauna sa akin. At wala ring Diyos na susunod pa sa akin. So sa simula pa, God is existed already. Nag-exist po siya. Kailan mo lang nakilala at kailan ka lang bumalik sa Diyos? Ang tanong. Ikaw lang makakasagot niyan. But some of us here, kilala naman ako ng Diyos eh. Kilala ko siya may Diyos. Pero naunawaan mo ba ang panukala at plano ng Diyos sa buhay mo? To serve Him bilang lingkod ng Diyos. Hindi po lang sa mga ngaralang tagapagturo ang magiging lingkod. All of us here called by God to serve Him. Kaya lingkod. Lingkod tayo ng Diyos. Hindi ka lang lingkod ng lingkod sa upuan na wala kang ginagawa. Hello? Naintindihan po ba natin? Gawin natin ang pinapagawa ng Diyos para maging totoo kang lingkod ng Diyos. Hindi ka lang palamuti. Amen? Sabi nga ni Kuya, huwag kayong magalit sa akin. Kahit magalit kayo sa akin ngayon. Yung sinasabi ko sa inyo para sa kabutihan nyo. Para kayo pumaligtas, makapasok sa inanda ng Diyos ng karya niya at mayroon kayong bahagi sa ginawa niyang kwarto para sa iyo. Intindihan po ba natin? Oh, may mabuti pa, may bata nag-upo. Kayo. Amen po ba? Hallelujah. Gumagawa ang Diyos sa ibabaw ng mundong ito. Gumagawa po siya. Never ang Diyos huminto para gagawin tayo. Never ang Diyos huminto para pagpalain tayo. Amen po ba? Sabi po sa Genesis chapter 1 verse, sige, balik tayo sa 1. Chapter 1 verse 1. Sige. Para again, paulit-ulit na lang. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Narinig nyo na to, nabasa nyo na to. Pangalawa, ang mundo noon ay wala pang anyo. So imaginein mo na lang kung anong itsura ng mundo nung panahon hindi ka pa pinanganak. At wala pang laman. Di po ba? So ganun pala noon ang mundo ay walang anyo. Walang laman. So ibig sabihin, no one is existing during that time. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ano pong ibig sabihin nito? Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. During the time, the spirit of darkness, yun po ang may kapangyarihan sa mundo. At ngunit ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos. Sino po kumikilos? Sa ibabaw ng mga tubig. Sige, tuloy natin basahin para Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. So ito na po, nagsimula. Dahil nakita ng Diyos na walang kabuluhan ang mundo. Walang magalaw, walang buhay. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Nagkaroon ba ng liwanag? So nabasa po ba natin ito? Nagkaroon ng liwanag. It means, kung kayo nakarinig na ng Ebanghelyo, naliwanagan na kayo. Nasa liwanag na kayo. Nasa liwanag na po tayo. Why some of us, bakit pinapadilim pa rin natin ang ating kaisipan? Pinapadilim pa rin natin ang ating kaunawaan. Nanangan tayo sa nais lang natin. So ang nangyari po, yun nga kanina, hovering on earth, the spirit of darkness. Pero pag ang Diyos po, nakita niya, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Again, 4. Sige, balikan natin yan mamaya. Nasiyahan ang Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. So simula pa lamang, the message itself, hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa dilim. But some of us here, gusto pa rin nating lumublob sa dilim. Sabi ko, don't get me wrong. If you know God existing into your life, wala ka na sa dilim. Tanong mo nga katabi mo,
Sa liwanag ka na ba? Hmm? Nasa liwanag ka na ba? It means wala na dilim ang iyong kaisipan. Wala ka ng negatibo sa iyong kaisipan. Wala na mga bagay hindi sa Diyos sa iyong kaisipan dahil nasa liwanag ka na. Kahit yung katabi mo, kailangan pa rin mahalin, unawain, dahil nasa liwanag ka pa rin, ka na. Pero kung sa dilim ka, wala ka nakitang liwanag, walang magbunda, walang mabuti sa'yo. Naintindihan po ba natin, mga kapatid, sa lugar na ito? Kaya sabi sa verse 2, balik nga tayo sa verse 2, Luis, ng Genesis. Amen po ba? Yan, ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman at ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa ibabaw ng mga tubig. So it means because of the Spirit of God, amen, because of the Spirit of God, God's work, gumawa ang Diyos. Why? Yun pong kalooban ng Diyos. Magawa niya ang kalooban ng para sa kanyang mga anak. Nakita niyo, walang form. Wala pang naglikha, walang tao, walang palaman ang mundo. Nasayang ba ang Diyos sa kanyang creation during that time? Sabi nga, naggalak po siya. Nagkaroon po siyang galak. Naintindihan po natin mga kapatid? May kadiliman, may liwanag because of the Spirit of God. Saan po tayo ngayon? Sa liwanag mula sa Diyos? O nandun pa rin tayo sa luma nating kaunawaan? Are you there? Kaya nga napakahalaga ang Espiritu ng Diyos. Napakahalaga ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Because the Spirit of God changes and transforms all of us who listen and obey to His Word. Kaya lagi nga paulit-ulit yung bunga. Gusto mo talaga mamunga ng bunga ng Espiritu ng Diyos, bumaba ka, magpakumbaba ka sa Diyos para makamtan mo ang lubos na kagalingan sa buhay mo. Kagalingan hindi lamang sa sakit karamdaman, physical. Yung spirit natin sometimes, wala pong hunger for more for God. Nasunod po ang pita ng laman ang nais lang natin. Kaya wala po tayong ugnayan sa Diyos. Naintindihan po ba natin ang sinasabi dito? Sabi nga, Lord, anong ituturo ko? Ano po, kagabi pa akong habang pagod na rin ako sa kakagayat ng dapat gayatin. Lord, antok na ako. Hilong-hilo na ako, Lord. Patulugin mo na ako. Pero ano pong ituturo ko? Pagising ng umaga, Lord, ano ba gusto mo ipahayag? Ano pong nais mo ipaabot? Hoping you understand those people who teach, who encourage, who correct everyone to be a servant of the Most High God. Kasi kung di kayo mahal, hindi kayo makarinig ng turong totoo. Ang turo sa maraming church, magbibigay kayo, magkaloob kayo sa 6 na basket dyan, bigay kayo, bigay. Para po sa TV natin, sa radio, para po sa ating mga, fundraising para sa outreach. Wala kayo narinig ganito dito. Dahil ang mahalaga ang kaluluwa mo maligtas ka. Ang mahalaga, madala ka sa malalim na turo na nais ng Diyos para ka makabahagi sa karyan ng Diyos. Amen. Marami pang hindi nakaunawa na meron palang salvation na nais ng Diyos sa bawat isa. Ang alam ng marami reliyon, ang alam ng marami samahan ng organisasyon, ang marami po hindi nalaunawan na mabuhay kang matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya po tayo ganito. Kaya nagtuturo tayo ng tama. Kasi mananagot kami, una kaming husgahan sa darating na araw, oras, panahon. Haharap kami sa banal na trono ng Diyos. Kung di namin ginawa, sinunod ang kanyang kautusan, wala po kaming kaligtasan. That is why, magalit man ang tao, wag lang magalit ang Diyos. Amen po ba? Magalit man ang iyong kapwa sa iyo dahil palagi ka sa church, palagi ka sama-sama sa mga kapatiran, huwag mo na hayaan magalit ang tao. Hayaan mo lang siya. Dahil ang mahalaga, hindi magalit ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Yun lang po mga kapatid.
Kaya nga ang Espiritu ng Diyos transform His people. Without the Spirit of God in our lives, wala tayong bunga. Mitiin mo, mapagharian ka ng Espiritu ng Diyos. Mitiin mo ng Espiritu mismo ang magbigay sa iyo instruction every day of your life. Kaya nga may fruit of the Spirit. Kasi kung tao lang, kilala niyo, starborn din si Pastora noon eh. Wag hindi ka sumunod sa akin, ganun ka. Ano? Ambahan na kita. Pero wala akong magagawa. Sabi ko, Lord, ikaw ang may karapatan, kapangyarihan. You have the authority because of your words to change and transform lives. Kami tao lang din na dinadaluyan ng pagpapala mo upang makaminsay, magbigay ng katuruan. Pinili lang mo magturo, mangaral, magpahayag. Kaya salamat sa Panginoon, may pribileyo. Yun po mga kapatid. Here, we cannot compare anyone. You cannot compare Brother A.G., Kuya, kay Pastora. Kasi may kaloob. Kanyang-kanyang kaloob. Peculiar. Pero isang Espiritu ang nagbibigay. Instruction, direction, teaching, leading of the Spirit of God. Naintindihan ba natin? Wala tayong i-compare as gusto ko wala. Gusto mo lang ang Diyos na makapahayag sa'yo. Personal relationship with the Lord. Dahil makapagpahayag siya sa'yo, pag ikaw po nakatanggap, nakaranas na, parang ako yan. Tanggapin mo yan at sabihin mo, Lord, turuan mo ako to overcome my flesh. Hindi ka pwedeng magsama ng loob, magalit o anuman. Dahil ang Diyos po nangungusap through His Word. Amen po ba? Yun po ang isang bagay na ayawan ka man ng tao, basta wag ka ayawan ng Diyos ang mahalaga. Yun lang po. Wala nang iba. Dahil mahalaga ka sa Diyos na makapangyarihang Diyos, naglumalang ng langit at lupa. In the beginning, nandoon ang Diyos. In the beginning, ang mundo wala pang laman. Ngunit dahil sa iyo, binigyan ng Diyos ng palaman. To enjoy the goodness of God. To enjoy His promises. Ito po ngayon, ini-enjoy na lang natin. Marami pong nanggugulo sa buong kapaligiran ng bawat sulok ng mundo. Pero tayo po nag-enjoy pa rin ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Kahapon nga, namalengke si Pastor eh. Sabi ko, magkano kilo ng baboy? Hello? Sanay ako sa 320 lang eh, 300 pa. 450 po, ma'am. Ha? Baboy po, hindi po beef. Baboy po, ma'am. Liem po. So, ha? Nakuha niyo po? Ganong kamahal? Ha? Sabi nga ni Sir, dati nang bagong dating tayo, ang lemon is 50 pesos lang per pounds. Per pounds kasi sa Amerikas, kilo. Magkano kamon, Sir? 110. So, dumoble na. Nakita niyo po, hindi lang natin namamalayan eh. Pero kami po kasi sa isang linggo dati, 2 beses kami namamalengke. Kaya alam namin ang price. So, mayroong changes, transformation of our daily life. So, hindi nyo ba, you notice kayo po dito, parang wala tayong problema. May problema ba? O, nakangiti ang mga kapatiran. Kasi kapon, linggo ngayon, linggo na naman. Nag-alala ba kayo ng bukas? Nag-alala ba kayo ng tomorrow? Of course, lahat. Pero pag ikaw po alam mo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo, wala kang dapat alalahanin. Trusting and believing the Lord our God is the very important thing in the life of a Christian. Kung ang Syria, inaano na lahat na Kristiyano, pinapatay. Grabe na kanilang mga persecution. Mapalad tayo sa Pilipinas, we have freedom of religion. We can worship, we can obey, we can follow, and we can come together in the name of the Lord. I heard in the news last night, some in Chinese, nandun na po gusto nila yung Bible po, malaya na po. Hindi na po kine-question. Dati po, pag may Bible, tago kasi sila po hulihin. Ngayon po, nag-i-exist na pong Biblia sa
sa China. So sabi ko, that's the move of God. Amen po ba? Kaya mga kapatid, huwag tayo dapat manatili na bilang sanggol sa pananampalataya. We need to grow. We need to be mature. Ikaw ba? Papayag kang iyong sanggol, hanggang ngayon sanggol pa rin? 20 years later? So ano tawag sa sanggol na hindi na lumago? Autis ba? Autistic or may problema sa kaisipan? So as a Christian, 20 years later, ano ka ngayon? Sanggol ka pa rin ba? Lumago ka na ba o hindi pa? Ikaw na makasagot niyan. Yung matampuin dyan, madaling umayaw, madaling po umindi, madaling po masaktan. Ibig sabihin, immature ka pa din. Hello? Mga kapatid, ano man problema, sitwasyon, ang Diyos magbigay ng solusyon. Ang Diyos po ang nagpapagaling, ang Diyos po nagbigay buhay, ang Diyos din po nagpapalaya. So anong problemahin natin kung alam mo sino ang Diyos sa buhay mo? Naintindihan ba natin? Ang mga tao sa sanlibutan, walang iba yan ginagawa. Magkaroon lang, tanggap lang ng tanggap, makapanloko lang, makapanlinlang lang, yun ang puso't kaisipan. Pero tayong mga anak ng Diyos, gusto natin magpala, gusto natin mapagpala ang marami through our lives. Naintindihan po ba natin? Gusto natin sila ma-bless. Gusto natin sila maabot para sa Diyos. Wala na tayong ibang iniisip pa. So never. Kaya nga sabi ko, Lord, ayaw ko manatili sa sama ng loob. Oh, umpisa tayo sa 16 ha. Kaya mabuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. So, napakalaga ang importance po ng Holy Spirit into your life. Pag nag-exist na sa buhay mo, huwag mo na pakawalan. Dahil siya lang po, para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Kasi ang flesh, kasi madali itong ikurutin mo nga katabi mo kung mag-aray. Naintindihan niyo po ba? Madali nasasaktan, may damdamin, may feelings and emotion. Pero tuloy po, Luis, sige po. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. So kung maghari ang pita ng laman, fleshly, makalaman, makamundo, hindi sila magkasundo ng Espiritu ng Diyos. Dahil iba po, ang Espiritu ng Diyos, lagi po yun. Pero ang laman po ay magkalaban ng dalawa, kaya hindi niyo magawa ang gusto ninyong gawin. Sige po, tuloy lang, sige po, basa. Ngunit kung magpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. So the importance of the Holy Spirit in the life of a Christian is very, very important. Ikaw ba nakapag-arian na ng Espiritu ng Diyos? Tanungin mo nga sarili mo. Sige, pumikit ka nga. Pumikit sandali. Kaya nga dwelling place po tayo eh. Dwelling place. Ibig sabihin na pag-arian ka ba ng Espiritu ng Diyos na? Hindi na kayo sakop ng kautusan. So, next. Ang mga taong sumusunod na sa ninanasa ng laman ay makilala sa gawa nila. Ito po yung preaching last Sunday. Makilala, you know them by their fruits. Makilala sa gawa nila sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam. Kaya kung nang kukulam ka noon, wag na ulitin ulit, okay? Dahil po sabi diyan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagkasakim, itong greed, pagkagalit, pagkawatak-watak. Kaya yung turo ko kanina, nasabi ko walang dapat kami lang or faction. Pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan,
at ang pangkasamaan, binabalaan ko kayo. Sabi ng salita ng Diyos ito, ha? Binabalaan ko kayo tulad ng ginagawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapabilang sa kaharian ng Diyos. It's very clear, church. Ito, Galatians chapter 5 yan, verse 21. Balikan mo yung 16, lagi kagbasahin at kumpara kung saan ka doong nakahanay. Kaya hindi pwede manatili sa sama ng loob. Hindi pwede manatili sa inggit. Hindi pwede manatili sa gawa ng pita ng laman. Dahil binabalaan ko kayo, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Nabasa nyo ba? Narinig nyo? But some of us here, hindi lang mo lang napagbigyan, pinairam sama ng loob sa'yo. Naintindihan nyo po ba? Lumapit sa'yo, mirang piso, hindi mo napagbigyan, hindi ka na binabati, balak sa buhay mo. Naintindihan niyo po ba? Kaya hindi pwede. Kasi kung manatili tayo sa ganung ugali, pag-uugali, hindi tayo maliligtas. Kahit di ka batiin mo. Overcome evil by good. Kasi minsan, naisip ko, ayoko na siya batiin. Pero hindi ako makapasok sa kaharian ng Diyos, Lord. Batiin ko na lang. So ano malaga? Makapasok ka sa kaharian ng Diyos? O manatili ka sa paghatol ng Diyos? Alam ko may sama ng loob sa nanay mo, sa tatay mo, sa ate mo, sa kuya mo, sa pinsan mo, sa kapitbahay mo. Patawarin mo na. Ako na nagsabi, dahil wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kung may kim-kim ka, sama ng loob o galit o puot kanino man. Release that forgiveness. Why? Yun ang stronghold ng demonyong Satanas sa buhay mo, na hindi ka makipag-ugnayan sa Diyos. Because of that anger, bitterness, resentment, because of the past. Ang lumang katauhan, those days na punong-puno ka ng resentment, ibigay mo na sa Diyos yan. Kaya every time I pray, halimbawa mayroon akong tao na ayaw ko, Lord, I release forgiveness to Juana. I release forgiveness to Petra. Naintindihan niyo po? I release blessing to him. I release blessing to them. Yun po ang prayer ko. Nire-release kong blessing at forgiveness. Why? Ayoko ma-involve sa kaparusahan ng Diyos. Hindi biro Ayun ang nakatala. Hindi yan lika lang na sinabi ni pastora o ni sinong pastor. Iyan po nakasabi sa Galatians chapter 5, those na naghari pa ang pita ng laman sa kanyang buhay, galit po at sama ng loob. You have no part in the kingdom of God. Naintindihan mo? Ang tao kasi, lagi assuming yan Assuming, presuming. Kaya nangyayari po, wala na ang komunikasyon. Dahil nag-isip na siya ng negatibo against those people na akala niya may ginagawa sa kanya. Tao Ang tao mapag-isip. Ay, hindi na ako kinakausap Hindi mo alam, hindi siya nakipag-usap dahil may problema sa dala-dala. Kinakausap niya lagi ang Diyos para siya mabago din. Naintindihan niyo po ba? Release forgiveness to those people who hurt you. Because all of us are human beings, easily wounded. Wounded heart and wounded soul. Why? Mula pa pagkabata, we are wounded na tayo sa abuso ng ating mga magulang. Verbal man yan, salita man yan, we are abused. Naintindihan niyo po ba? So release forgiveness to them, to those people. Ay, hindi ako nalagaan, hindi ako minahal. Hanggang ngayon, dala-dala mo pa sa puso mo, buhay mo. Kaya wala kang breakthrough, wala kang pagpatawad sa puso mo. Naintindihan niyo po ang sinasabi dito? It's very clear. Ayan Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapabilang sa kaharian ng Diyos. So you have no part in the kingdom. You have no part in the kingdom. I am saying this. Kaya ngayon, aware ka na. Ask forgiveness to the Lord your God. It's hard. Mahirap tumanggap. Kasi ang sakit-sakit ng ginawa niya.
Hindi mo binagbubulay-bulay mo pa araw at gabi. Kaya wala kang kagandahan. Puso mo hindi maganda. Isipan mo kasi puno ng karumihan. You there? Narinig niyo po ba? Amen. So anong piliin mo? Pagarian ka ng Espiritu ng Diyos o pagarian ka ng kadiliman? Kaya nga iniwalay ng Diyos in the beginning ang mga nasa liwanag at sa dilim. May araw sa liwanag, may dilim sa gabi. So ano gusto mong buhay? The world wants to stay and remain sa gabi. Why? Tingnan mo ngayon na lang sa ating paligid. Marami po nightlife. Yung mga taga-BCG dyan, taga-Tagig. Di ba pagdating ng nightlife, alam na mga rider yan eh, daming tao. Di po ba? Nightlives, makamundo. Doon sila masaya sa dilim. At kasama nila mga nagahari sa kadiliman din. Naintindihan niyo po ba yun? Ang kadiliman nagahari sa dilim. So, nightlife, makamundo. All we need to do is to pray for them that they will be restored. Tingnan nyo nga kung may tuhod ka pa. Kailan ka huling nalangin? Ginamit yung tuhod mo para ipanalangin ang mga mahal mo sa buhay. Panalangin ang mga nasa puso mong mahal mo daw, pero hindi mo sinaway na mali ng ginagawa. Okay lang, sige lang. Kasi okay lang siya. Ikaw po ang tumatanggap ng biyaya, kaya wala, okay lang gawa niya, pangmundo, sanlibutan. Pero hindi ka naawa na yan sa lak sa impyerno habang buhay at habang panahon. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Bakit mas gusto pa natin ng mga marami na lumalakad sa paimbabaw? Paimbabaw means, pagmamalaki, walang humility, walang humbleness, walang pagpatawad. Mas gusto pa natin samahan. Sinasamahan pa natin yung mga gawin na mali. Gusto pa natin siya i-entertain. Why? Man-pleaser po tayo eh. Mali na nga ginagawa, samahan mo pa. Pariyo na kayo. The impartation of the Spirit from darkness na sa iyo na rin nakakubabaw. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Pag ang kasama mo lagi, walang bunga ng Espiritu ng Diyos, ganoon ka na rin. Hindi mo na malayan. Nasa likod mo na rin pala nakakarga. Ano ba sabi ng Bible? Pag napagarihan ng Espiritu ng Diyos, liwanag ka. Naintindihan niyo po ba? Pero pag umalis na ang Espiritu ng Diyos sa'yo, malinis ka na, lahat po, babalik niyan, marami pang akay. Ang dami Espiritu ng sama ng loob, kahit malaki, pagpaimbabaw, ang dami ng Espiritu, hindi sa Diyos. So nalugmok na yan, hanggang magkasakit yan, hanggang hindi makabangon yan. Tandaan yung sinasabi ko dito. That's the truth of the Word of God. So you release forgiveness and give them encouragement to come back to the Lord and walk in righteousness with God. Wala ka naman sabihin. I-correct mo. Pag alam mali ang ginagawa, huwag mo na samahan. Sabihin mo, sabi nga ni Kuya, with love. Iba si Pastora, hindi naman parang si Kuya. Ba't si Kuya with love? Iba nga si Kuya, iba si Pastora. Naintindihan niyo po ba? Kahit mali niyo si Kuya, okay lang yun. Si Pastora, kahit hindi na okay lang yun, basta mahalin niyo ang Diyos. Naintindihan niyo po ba? Ha? Ngiti-ngiti ka dyan. Sige. Diba? Si Lord muna, Lloyd. Si Lord lang. Lahat ibibigay ng Lord sa'yo. Amen po ba? Miss Jessica. Amen. So yun lang po yun. Kaya wala tayong ibang gagawin. Lord, the Lord of hosts. In the beginning, nandoon na ang Panginoon. In the beginning, nandyan ang Word of God. In the beginning, God made His creation beautiful. Dahil ito po, void dati, walang laman, walang palaman. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, mangyari ang kanyang kalooban na ating tinatamasa ngayon. Nasa liwanag ka na ba? Tingnan mo nga ang katabi mo kung nagliliwanag. Amen?
Amen po ba? So, ibig sabihin, ang Diyos po nagbigay ng liwanag. Ang Diyos po nagbigay ng kaliwanagan. So, ano pong gagawin natin para tayo po magliliwanag? Alam natin ang Diyos po ay source of light. Exodo. Sige po, Exodo chapter 34. 34 verse 21. Verse 28 to 35. Yeah, Exodo. Sige. Naroon si Moises kasama ng Panginoon sa loob ng 40 days o 40 araw, 40 gabi na wala siyang kinain at ininom. Gusto ko lang balikan yung preaching last Sunday. Ano ba yung sinabi ni Pastor Kuya? Ano sabi yung pagpapasting? Si Moses, ehemplo. Naroon si Moises kasama ng Panginoon sa loob ng 40 araw at 40 gabi na wala siyang kinain at iniinom. Sino na nakaranas nito? Isinulat niya sa malapad na bato ang mga tuntunin ng kasunduan, ang 10 utos. So bago niya gawin ang 10 utos, dumaan muna siya sa pag-aayuno. Si Pastora po, 40 days pero may tubig. Warm water lang. Yung sa Amerika ako. Pero kaya pala, kaya. Naintindihan nyo? Gagaling ka sa mga sakit mo, magkaroon ka ng kalakas, magkaroon ka lalalim ka pa sa spiritual na buhay. Dahil lagi fresh revelation from the Lord. Yung fasting po, nakakatulong po sa may mga sakit karamdaman, may nakakatulong po sa mahina, nakakatulong din po sa spiritual. Dahil doon po maraming fresh revelation. Kaya nga po, malapot na ang mga tuntunin ng kasunduan, ang 10 utos. So bago niya tinanggap ang 10 utos, dumaan muna siya sa prayer and fasting. Sige po, tuloy ni Luis. Nang bumaba si Moses sa bundok ng Sinai, dala niya ang 2 malapad na bato kung saan nakasulat ang mga utos ng Diyos. Hindi niya alam na nakakasilaw ang mukha niya dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon. Church, ito pong resulta. If you are a prayerful person, lagi ka nagniningning. Lagi ka nagliliwanag. Lagi ka may ngiti sa iyong mga labi. Lagi ka nakakasilaw. The impartation of the Spirit of God, once you stay in the presence of God, iyon na nakikita sa'yo. Liliwanag ka talaga. Kahit di ka nagagamit ng kojik. Intindihan niyo po ba? Nakaka-relate sila kasi hindi sila nawawala ng kojik eh. Ha? Naintindihan niyo po ba? Gusto niyo pumuti? Kojik lang daw. Pero iba yung ningning mula sa Diyos. The glory of God. Yun na po nag-dwell na sa'yo. Magniningning ka kahit saan ka pumunta. Nagliliwanag ka. Hindi lamang sa mukha, sa iyong gawa, sa iyong patutuo. There is light always. Makita ka. Amen? Wala nang kadiliman kasi sa'yo eh. Hoping and praying this place. Lahat po tayo, mayroon pong liwanag. Dala-dala natin sa mga nasa kadiliman. So, ang tanong ko nga, nagliliwanag ka na ba? Ang tanong. Pag ikaw nagliliwanag na, it means, ilaw ka ng tahanan. Ilaw ka sa pamilya mo, sa Jerusalem mo, sa mga tao sa paligid mo, at madala mo sila ng lubos. Dahil nakita ka, pagbabago mo, transformation of your life, at ma-impart mo sa mga tao sa paligid mo. Hindi naman ito pero in my life, kahit yung apo ko na 2 years old lang mahigit, wala niyang ibang inaawit, Jesus loves me. Yes. Pabalik-balik yan, Jesus. Ibinabago kong lyrics. Sabi ko, Mama loves. Sabi niya, Jesus! 2 years old, kinukurik ako kasi gusto ko siyang, Mama loves. Sabi, no, Jesus. So, na-impart na sa heart and mind niya because tinuturo natin yung tama. Hoping and praying sa ating pamilya. Huwag natin baliwalaan yung turo dito.
makita muna sa ating buhay na pinagharian na tayo ng Diyos. But some of us here, bakit lagi tayo galit? Ba't lagi tayo nainis? Lagi galit, lagi inis, lagi pong walang pusong tama. Kunting bagay lang nagagalit, kunting bagay lang nainis, kunting bagay lang nasisigaw, na high blood na. Naintindihan nyo ba? Bakit? Ano pong wala? Paghahari ng Espiritu ng Diyos, manatili ka, mapanalanginin para ikaw magliliwanag, para ikaw po ay pamarisan ng marami na sa kadiliman. Anak mo lang mismo eh. Paano pa magtiwala sa'yo kung ikaw mismo lagi kang sa dilim? Dito sa may mga anak na maliliit, pakita nyo na totoo ka. Pakita mo yung tama lakad mo. Sundan nila yun, lakaran nila yun. Pero kung ikaw mismo taliwas sa katuruan, gano'n na rin ang buhay nila. Naintindihan po ba natin? Kaya, sabi ko sa inyo, wag lang magalit ang Diyos. Basta marinig niyong katotohanan dahil ang gusto ng Diyos, amen, na maligtas po kayo lahat. Kaya nga, God is a source of life. Tuloy po natin, mayroon po. Nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga Israelita ang nakasilaw na mukha ni Moises, natakot silang lumapit sa kanya. Bakit kaya? Sino ba kausap lagi ni Moises? Ang Diyos, the Father God. So tuloy natin. Pero pinatawag sila ni Moises. Kaya lumapit sila Aaron at ang mga pinuno ng mamamayan ng Israel at nakipag-usap si Moises sa kanila. Siya yung mouthpiece ng Lord para sa mga tao eh. So tuloy po. Sige po, Kuya Luis. Pagkatapos lumapit ang lahat ng mga Israelita sa kanya at sinabi niya sa kanila ang lahat ng utos na binigay sa kanya ng Panginoon sa bundok ng Sinai. So ito na yung paalala. Again, 33. Matapos magkipag-usap ni Moises sa kanila, tinalokbungan ni Moises ang kanyang mukha. So, ibig sabihin, during the time, yung respect, honoring, yun po ang isang bagay na, ngayon po may respeto pa ba tayo pagpatungkol sa Diyos? Yun nga, yung on time lang eh. Alas 9 ang gawain, darating tayo ng sakto or 9:15, 9:20, 9:30. Walang pag-honor yan sa Diyos. Si Moses, nagtatalokbong pa yan pag alam niya. Naintindihan niyo po? Sige, tuloy natin po. Pero sa tuwing papasok siya sa tuldang tipanan para makipag-usap sa Panginoon, tinatanggal niya ang talokbong hanggang sa makalabas siya ng tulda. Kapag nakalabas na siya, sinasabi niya sa mga Israelita ang lahat ng sinasabi ng Panginoon sa kanya. So, the last verse, 35. At nakikita ng mga Israelita ang nakakasilaw niyang mukha at tatalokbungan na naman ni Moises ang mukha niya hanggang sa bumalik na siya sa tulda para makipag-usap sa Panginoon. So bakit nagliliwanag si Moises? Mataas po ang kanyang paggalang, mataas po ang pagpahalaga niya sa Diyos. Kaya lagi siya, kumbaga sa yung presence ng Lord, mananatili, nag-i-impart sa kanya. Kaya ang impartation of the Spirit of God through our lives, mararanasan at maramdaman din po ng iba. Naintindihan niyo po ba? Kaya it's very important because God is the source of light, dapat po natin maging pangunahin ng Diyos sa ating mga buhay. So, kailan mo nakausap ang Diyos? Ngayong araw lang na ito. Kailan? Ngayong araw lang na ito. Mula alas 12 kagabi, anong oras mo kinausap ang Diyos? Kailangan ba may oras lang? O kailangan lang ba may schedule? Anytime, any moment, wherever you are, kahit sa kubeta ka, kahit naglalaba ka, nagugas ka pinggan, nagluluto ka, pwede mo siya kausapin. Hello? Alam niyo po, habang ako gumagayat, nagsusumbong ako sa Lord. Naintindihan niyo po ba? Kasi ang Diyos sa Espiritu yan eh, naririnig niya at alam niya ang mga gawa mo. Naintindihan niyo po ba? Lord, sana may kabuluhan naman itong ginagawa ko. Makita naman nilang pag-ibig mula sa'yo. Alam niyo ba yan? Sabi ko sa Lord yan.
Lord, nawain lahat na itong ginagawa namin para sa iyong kapurihan. Hindi masayang, hindi mawawala. Ikaw, O Diyos, ang magbigay sa kanila paalala na paano mo sila minahal at inibig sa pamagitan nito. Alam niyo po ba yon? Sa Diyos po ako nakipag-uusap para lang sa lahat dito sa lugar na ito. At again, hindi ko makalimutan. Nakita niyo ba yung tambak dyan? Namroblema ako niya kasi wala na tayong trabahador eh. Nag-absent na yung trabahador natin kasi tinawag na siya ng company. Company nang tumawag sa kanya, pinareport na siya. Eh wala naman tayo mapagkatiwalaan tao, nagagawa ng tama. Kasi kung inasa mo rin doon sa tao, nakita mo na paano gumawa, hindi mo na kukunin talaga. Nakita ko naman, ayos naman gawa niya eh. Pero salamat po sa buhay ni Brother Rod. Yung ating kapatid na walang humpay na hindi lang pag-deliver ng yellow gawa niya, nag-construction din siya. Naintindihan niyo po ba? Sa edad niya, hakot sa gabi, hakot ng mga panambak dyan, ng basura dyan. So hindi ko naman siya tinataas, pero nangungusap ang Diyos sa kanya na gawin niya para sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganon din sa mga kapatid nating iba. They're here, may naglilinis, may nagbibigay oras panahon, magluto, mayroon din po pagkakaisa, dahil alam nila ang Diyos po pinaglingkuran nila. Naintindihan niyo po ba? May mga elders po tayo, nandiyan bigla lang yan, naglilinis, dalaw, bit-bit walis, bit-bit ng dustpan. So I praise God for their lives. Hindi sila huminto. May pagsubok man, may sitwasyon man, hindi sila huminto dahil alam nila na sa Diyos sila naglilingkod at sumusunod. Yun po ang yung atin mabibigay sa Panginoon for God's glory. Kaya I praise God. Pagdating ko kanina kasi miniisip ko yan ako, wala na yung nagagawa. Paano ko matapos? Kasi last week po, kami na ni Sir nga sana magpalan yan eh. Nagsasako na kami eh. Pero, nakuha niyo po ba? Hilong-hilo na si Pastora eh. Kaya, salamat po, Brother Rod. Salamat po, pagpalain ka pa ng Diyos. Maranasan mo reward from the Lord. So, hindi ko sinasabi na paano kami pagpalain, Pastora? Eh, kayo na nakaalam paano kayo pagpalain. Naintindihan niyo po ba? Alam niyo ang ginagawa niyo. Alam niyo kung sino kayo. Alam niyo ang buhay mayroon kayo. Kaya ayoko na mag-question eh. For so many times, for so many years, I trust my Lord, my God, for everyone here. Kaya nga, wala nga akong authority sa inyo. But the Word of God has authority for your lives. Ang salita ng Diyos, yun na po makapagbigay sa pagturo sa inyo kung lalakad kayo sa liwanag, manatili sa dilim. Hiniwalay ng Diyos ang kadiliman at liwanag. So I'm saying this because some of us very relaxed tayo. Anytime, any moment, darating ang big one. Sabi mo, sana po, Pastor, wag naman mangyari yan sa amin. Anytime, any moment, kung prepare ka na babalik ang Diyos, you have part in the kingdom of God. Mangyari mga yung kagulumihan, ang kaguluhan, as long as you prepare, God will take good care of you. Hindi natin hinihingi yun. Pero kung darating man yun, dahil marami nang sabi-sabi, you are prepared for the kingdom of God. Amen po ba? Yun lang mga kapatid. Ang mundo ngayon puro ng inggit, puro ng kasamaan, puno po ng gusto, wealth, position, power. Ang mundo na maraming, kaya nga hindi nagkakasundo. Tingnan mo anong ginasabi na ang Iran, ganito, ganiri, ang Israel, ganito, ganiri, ang mga Jewish people. Ngayon, Pilipino to Pilipino, pinagkanulo ang ex-president. Hello? Wala na. Wala na pong puso sa bawat isa. Yung lahat na ginawang mabuti, hindi na nakikita dahil isang pagkakamali. Yun na lang ang nakikitang mali. Tayo pa ganun pa rin ba? Yung ginawa dito sa atin, wala tayong nakitang mabuti. Nakita lang natin yung pagkakamali. Hindi natin nakita ang kabutihan ng Diyos. Ako nga na-amaze eh. Lord, kisame lang naging bubong. Dati trapal-trapal, butas-butas.
Problema ko dati yung pader na yan, nakrak, kasi baka bubigay na rin to. Pero praise the Lord, yung Diyos gumawa ng kilos sa mga taong hinipo niyang puso. Sa part nyo rin, nagkaloob, nagbigay, salamat ng marami. Iyon yung gate, hindi pa natatapos, hoping makabit bukas yan. Yun na lang muna. Kasi, sabi nga, kailangan pa 50,000 para yan may slab. 70 pieces na 10 mm, 12 mm, 50 daw na semento pa kailangan para lang mabuhusan yung slab. Oh. So, in-itemize ko lahat-lahat. Almost 50,000 labor and material. So, wala pa akong hawak na ganyan. Pero bakit ko sinasabi sa inyo? Wala naman imposible sa Diyos kung gusto niya naman gawin yan ulit eh. Natupad na yung pangarap na maayos ng bubong. Natupad na yung pangarap na maayos yung pader. Pag biniyak na yan, malawak na, mayroon na po gate dahil ginagawa na. So, ang Diyos po gumagawa. Amen po ba? Eh, mahal na lahat pala eh. Kala natin piso lang. Naintindihan nyo, kayo rin nagpagawa. Nagulat kayo, sobrang mahal. At kung mayroon ka pang trabahador, nalaruin ka lang. Di ba nakakasakit ng puso? Naintindihan nyo po ba? Praise God because we are in the light. Patuloy pa rin tayo nagpapatawad at nagpag-ibig pa rin sa kapwa. Amen po ba? So yun lang po mga kapatid. Basahin natin ang awit 104. Kung anong mensahe dyan. Psalm, awit, 104 verse 2. Nababalutan kayo ng liwanag na parang inyong damit at inilaladlad nyo na parang tulda ang langit. So, ito na dapat makita sa inyo, liwanag ng Diyos. Ayan o, nababalutan kayo ng liwanag na parang inyong damit at nilaladlad nyo na parang tulda ang langit. So through our lives, brothers and sisters, marami pong babalik sa Diyos pag nakita na tayo na sa liwanag. Kasi kung ang tingin nila sa iyo dati, ganito ka, ganiri ka, bigla ka lang na-change, transform through the Word of God, sila kalalapit, ano sekreto? Pwede mo sumanib dyan, pwede sumama dyan. Ang nangyari lang kasi yung deception ng kaaway, lying ng kaaway, akala reliyon na naman. Akala panibago na namang samahan. Kulto na naman. Pero kung ikaw nabagawa na bago na through the Word, it means you are in the right place. Hindi po ikaw kulto. Kung anong nasasalita ng Diyos, pinamuhay mo, nagawa ka na bago ka, it means you are in the right position to be called as children of the living God. Parang wala nakakaintindi. Naintindihan po ba natin? Pero kung mayroong kang pinaniwalaang reliyon, hanggang ngayon, hindi ka pa nagawa, hindi ka na bago, ganun pa rin pag-ugali mo, it means you are called. Oh, masakit yan. Bakit? Hindi ka nabubuhay through the Word. May reliyon ka nga, pero hanggang reliyon lang. Walang kang changes o transformation of life like Christ-like character. Yun po ang kailangan natin. Mabuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Mabuhay ka na may liwanag mula sa Diyos. Kaya marami po hindi naintindihan. Akala, reliyon nila bago na naman. Hindi ka nagbago ng reliyon. You are going deeper to know the Lord your God, who is the creator of heaven and earth through His Son, Jesus Christ. Amen? So hindi ka pwedeng, sila lang, hindi naman ako Kristiyano eh. Eh paano ka? Saan ka pupunta? Anong gusto mong lugar? Yung dagatang apoy? Habang buhay ka lalangoy? Na wala na doon ang ahon-ahon? Bitiin mo na lang ngayon maligtas ka. Bitiin mo ngayon makilala mo pa ang Diyos araw-araw. Kaya talking to God every day of your life means you are in the light. And the Word of God can change, transform your life. Your life, kaya narito ka. Through the Word, God gave you transformation, impartation of the Spirit of God, because you hear the Word clearly. Amen po ba? Kaya hindi tayo pwede hilot-hilot dito. Ayoko ng lugaw, kasi ayoko maging sanggol kayo habang panahon. Pag nasaktan ka ng Word, na-correct ka, lumuhod ka sa Diyos, Lord, ako ba yan? Para sa akin ba yan? Tulungan mo ako magawa mo. Tulungan mo ako mabago mo. Tulungan mo ako, Lord, maging liwanag sa marami pang nasa kadiliman. Kung yan ang puso mo,
pag gagawin ng Diyos yan. Hindi ka naman humihingi sa Diyos ng maging liwanag ka eh. Nakuha mo po ba? Hindi ka naman humihingi sa Diyos, Lord, gawin mo akong lingkod mo, gawin mo akong anak mo, gawin mo ako pagpapala. Channel of blessing. Bakit di ka makalis sa salamin? Ano bang pinapaganda mo? Kahit ano gawin mo dyan, unahin mo ang Diyos para magliliwanag ka. Nahirapan ka pa, ano isusuot mo? Yung inatupag mo pang laman ng tiyan mo. Naintindihan niyo po ba? Naisip mo paano labahan mo. Pabayaan mo na yan. Today is the day for the Lord. Ito na lang eh. Ito lang araw na ito eh. Paano magabago ng Diyos? Wala ka nga oras panahon. Pangunahin siya. Sabi na, nakailera kami sa CR eh. Ang CR namin kasi isa lang. So, nung nauna sa ligo, minaligo pa, naantay namin. Di sa gabi palang maligo ka na. Nakuha niyo po ba? May problema ba dyan? Naintindihan niyo? Kaya kung dahilan niyo ako, hindi. Alas 11 na, lalasing-lasing na ako sa pagod eh. Gusto ko pa mag-worship eh, pero tumba na ako eh. Bangon ulit, alas 3. Naku, 3:33 pa. Sabi na, Lord, o di. So natapos ko on time. Ligo, alas 7. O, ayos, bihis. Upo, balik yung gitara, worship again. Walang mahirap kasi heart mo, desire mo. Dumating alas 8, si Kuya, salamat, maaga. Naintindihan niyo po ba? Hoping and praying kayo din, mga kapatid, sa lugar na ito. Hindi na kayo sanggol. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na sanggol. Ha? Hindi ka na uhugin. Ha? Ibig sabihin, nagmamature ka na. Kaya hindi ka madaling masaktan. Hindi ka madaling ma-offend. Ang mga taong madaling ma-offend, yun po, ibig sabihin, sign of immaturity. Kailangan niya pa nagbabasa ng salita ng Diyos, at makinig ng Ebanghelyo, at mapabago sa salita ng Diyos. Amen po ba? Wala na iba eh. Kaya nga, wala nga ako authority sa inyo eh. But the Word of God has authority to change and transform you. Ayoko rin nagagalit. Ayoko hindi makapasok sa langit. Amen? Tahimik na lang ako, pero sinusumbong ko kayo sa Lord. Naintindihan niyo po ba? Kasi kung dadalhin ko doon, ayoko naman ma-stroke. Ayoko naman Naintindihan niyo po ba? Ayoko magkasakit. Ayoko ma-stress. Walang stress ang buhay ko. Bakit ma-stress ako sa inyo? No way. Naintindihan niyo po ba? Bahala na si Lord sa inyo. Sumbong ko lang kayo araw-araw. Lord, pagpalain mo mga kapatid. Lord, ang mga nangailangan. Financially, Lord. So may sakit karamdaman, you are the healer. Lord, bigyan mo sila ng lakas. Bigyan mo sila, Lord, ng talino. Bigyan mo sila ng kaunawaan. Bigyan mo sila, Lord, ng pag-asa. Yun ang sinasabi ko sa Lord araw-araw. Pag napakita niya yung mukha mo, Lord, ito siya, Lord. Hanggang ngayon, Lord. Naintindihan niyo po ba yun? Ha? Pag nakita ko yung mukha, Lord, again, Lord, ikaw na mag-bless sa kanya. Mahirap kasing daming anak eh. Pero salamat sa Diyos. Sama-sama pa rin tayong lumalaban na matagumpayan natin ang mga kahirapan, pagtitiis, pag-uusig. Amen? Wala ba kayo pag-uusig? Gusto nyo usigin? Ha? Wala ba? Sino pang gusto usigin? So yung nagtitiis. Talaga kasama sa buhay spiritual, pagtitiis. Rejection. Sino nire-reject dito? Sino yung pong accusation? Kasama po yan. Ngitian mo na lang. Hello? Sabi mo, bahala ka na sa kanya, Lord, basta mahal ko siya. Amen? Bahala ka na sa kanya, Lord, basta, Lord, gusto ko makita na pagpala mo na siya. Yun lang din. Wala na yung negatibong sabihin, sana mamatay na siya. Wala, hindi sa Diyos yan. Amen? Hindi po sa Diyos yan. Pag sinasana mamatay na siya, wala tayong ganun. Lord, bless mo siya. Lord, pagpalain mo siya. Naintindihan po ba natin? Marami kasi sa atin, sana. May prayer siya, nagpipray siya, pero negatibo. Naintindihan niyo po ba? Huwag natin sabihin sa Lord, Lord, sana mamatay na ako. Huwag. Iligtas ka na ba? Makapasok ka ba sa langit pag sinabi mo sa Diyos yan? Lord, bigyan mo ko ng unawa, bigyan mo ko ng liwanag, bigyan mo ko, Lord, ng yung habag.
Pakumbaba agad sa Diyos pag may naramdaman kang bigat, burden. Parang hirap ng buhay mo. Bakit mahirap ang buhay mo? Dahil hindi mo nililapit sa Diyos. Nahingi ka ng tulong sa Diyos. Humingi ka ng tugon mula sa Diyos. Yun lang, sekreto. Si Pastora nga si Sir, March 18, 44 years na kami. Amen? So ngayon, dahil po hindi ka makaalis sa bahay, dahil po naantay namin yung darating daw yung package. So pag alis ka sa bahay, walang may tatanggap, dalawa lang kami. So gusto ko magtawag ng mga kapatiran para magsalo-salo, pero may pupunta. Hindi nagawa. Nakuha niyo po ba? Parang nakakalungkot dahil dalawa lang kami ni Sir. Nakaintindihan niyo? 44 years. Dati po, nandun lahat. Pero, praise the Lord, di po ba? Ang ginawa ko, dahil darating yung anak ko, magsundo ng anak, darating sila kuya, Lord, wala ko luto, wala sinaing, wala ulang. Mayroong pages. Deliver, 10 agad. Delivering pagkain, iba-iba. Sarap naman daw, sabi nila. So ngayon, ito lunch lang yun, lunch. Sabi ko, Lord, budget ko na yun. Mahal pala magpa-deliver. Nakuha niyo po. May di po ba? Mahal pala. Hindi biro yung 10, maliit lang yung 10, yung parang plate lang. Para lang may makain yung darating. Noong gabi, ang bait na mga nuugang ko. Mama, may Gcash ka? Napalitan, lahat. Kung hindi naman alam na gumastos ako, pero ang Diyos po umipo ng puso. Amen? Nag-worry ako kasi panggastos ko yun bigla. Pero binalik ng Diyos. Amen? Triple pa. Dahil hindi lang isa nagbigay pa yung isa, palakpakan natin ng Diyos. Amen? Minsan nag-worry tayo. Pero hindi mo alam na ng Diyos pangailangan mo. Subok na. Naintindihan mo? Subok na ng Diyos natin totoo, buhay, makapangyarihan, nagpapala, nagbibigay galak, nagbibigay sigla, at higit sa lahat, kagalingan sa ating puso. Amen po ba? Sabi ng iba, sana all. Amen. Pero, praise God, amen? Hoping na ayos kayo. Ayos ka na ba? Ayos ka na? Hallelujah. Ayos ka na? Sana maging maayos ka na. Susunod, di ka na late. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Amen? Bagamat tayo may pagkukulang, sabi nga tayo po ay hindi pa ganap, hindi pa tayo lubos na ganap sa ating paglilingkod, but then our Almighty God, faithful and true. Sa ating kakulangan, sa ating kahinaan, patuloy pa rin tayo na pagpala ng Diyos. Amen? Ibalik natin sa Kanya na may galak. Ibalik natin sa Kanya na may pagpasalamat. Ibalik natin sa Kanya na may pagbibigayin mataas pagsamba. Iyon lamang pong hiningi ng Diyos. Wala nang iba. Wala nang iba. Bigyan na siya natin mataas na pagpuri pasamba sa ating mga buhay.